Sa kabila ng banta ng bagyo, kanya-kanyang paghahanda ng mga taga-Leyte na sabik makita si Pope Francis. Pero ilang limitasyon sa pag-aabang sa Santo Papa ang ikinadismaya ng ilang residente. Saksi sina Chino Gaston at Julius Segovia. Ang lungsod na nilugmok ng di pangkaraniwang delubyo, ngayon abala para salubungin ng isang espesyal na panauhin, si Pope Francis. Kanina, nagpatuloy ang dry run ng papal motorcade at fogging sa highway na tadtad ng mga Vatican flag. Sa mga bahay, di lang paglilinis ang inatupag ng mga residente. Ang pamilya ni Minerva, gumagawa ng flaglets na putit dilaw, mga kulay ng watawat ng Vatican. Iwawagayway nila ito sa pagdaan ni Pope Francis sa tapat na kanilang bahay sa Barangay Baybay. May platform pa nga sila sa gilid ng bahay para makita ang Santo Papa. Napakaswerte na yung ibang mga tao nga hindi nga sila makakapunta rito. So samantalang kami nandito mismo sa harapan namin dadaan. No? Ibibida naman ni Mirna sa Sabado ang pagbating ito, pati ang koleksyon ng mga santong ilalagay sa kanilang bubong para mabasbasan sana ni Pope. Bendisyon naman lang sa amin. Tuwang-tuwa na ako. Malaking bagay talaga sa akin yung maanuhan ako ng Santo Papa sa pamilya ko. Si Miguel naman, 24 oras nang bubuksan simula Biyernes, ang bulaluhan niyang nasa highway na daraanan ng papal motorcade. Magiging bukas pala din siya para sa mga kapuspalad. Magpapakain tayo sa tao. Diba? Anong kakainin nila kung wala tayong ganito? Tila maaabutan pa ni Pope Francis itong mga barkong inanod ng daluyong ng Yolanda. Pero di lang ang mga ito ang sadya ng ibang turista roon. Nais din nilang masilayan ng Santo Papa. Nakalakad na ako, hindi ma ako makalakad masyado. Ngayon nakalakad na ako. Meron sa excitement kay Pope. Yeah. Kahit silang taga Las Piñas, dito sa Tacloban piniling magpunta imbes na makisiksik sa Luneta sa linggo. Ano pong sabi ng mga kaibigan niyo sa Maynila na I'm sure sa Quirino Grandstand pupunta? Anong sinasabi nila? Swerte raw kami. Kasi kumbaga sure na makakalapit kami. Sila kasi malayo. Pinag-aaralan pa nila ang ilang awiting Bisaya na kakantahin sa misa sa Sabado. Pambihirang ang pagkakataon para sa mga binagyo sa Tacloban ang madalaw ng Santo Papa. Pero sa Sabado, bawal ang pagsilip kay Pope Francis mula sa second floor, balkonahe o bubong ng mga bahay. Kaya ang ilang nakatira sa mismong ruta ng motorcade mula Tacloban patungong Palo at dinalaw na ng mga kaanak nanghihinayang sakaling di nga matanaw ang Santo Papa. Siyempre dito kayo manonood, no, para kita. Kasi lalo na yung mga bata, hindi naman makakapanood dun sa baba. Kaya dito talaga sila sa loob. Kung umaasa kayo, papayagan kayo dito sa taas ng bahay. Opo, sana nga po, umaasa po kami nga dito po kami makakapanood. Siyempre nadidismaya. Pero kasi kailangan natin sumunod kung ano yung order nila. Hindi naman natin pwedeng anuhin yung gusto nilang mangyari. Magbahay-bahay sila para i-explain sa tao na yung mission ng police is to ensure the safety and security of the Pope. Mercy and compassion ang tema ng pagdalaw ni Pope Francis. Sabi ng Archdiocese of Palo, di naman daw salungat sa tema ang paghihigpit nila sa seguridad. Kaya humihingi ng pangunawa ang simbahan. It is for the good of everyone, not only for the Pope but also for the pilgrims po. So parang we are very happy na mayroong ginawa ang police, mayroong ginawa ang mga military. Kabilang din sa mga malabong makita si Pope Francis ang mga taga-barangay Alimasag. Kahit katapat lang sila ng pagdarausan ng misa ni Pope Francis malapit sa Tacloban Airport, hinarangan naman ng yero ang kanilang harap. Dito na lang kung baga sakaling hindi makapasok. So anong balak mo? Umakyat sa bumong? Bawal daw sabi ng ano. Sige lang, basta makikinig na lang kami. Abot na ang boses dito. Pero may ilang gagawa raw ng paraan. Huwag lang palagpasin ang ganito kabihirang pagkakataon. Akit ka talaga sa bubong siguro? Bibili talaga ko akit sa bubong. Wala namang ginagawang masama nanonood lang naman no? Suntok sa buwan din maging sa mga taga-sitio Mahusay sa Barangay 88 na temporary resettlement area ng mga binagyo ang makita ang Santo Papa. Kaya ihahandog na lang nila sa kanya itong tinawag nilang tungkod ni Kiko, kawayang may estatwa ng katukayo ni Pope Francis, si Saint Francis of Assisi, ang patron ng kalikasan. Nilikhaya ni Buboy, Yolanda survivor at karpinterong gumawa ng ilan sa 40 bunk houses sa sitio Mahusay. Siyempre, masaya ako kasi linapit yan sa akin. Parang
talagang Panginoon siguro natin. Kanina nagbalik ang mga residente sa dagat na mismong lumamon sa mga bahay at buhay. Ipinaanod ang mga bangkang papel, taglay ang mga pangalan ng mga namatay at nawawalang kaanak. Ang mga survivor lumubog sa tubig kasama ang tungkod sa isang simbolikong pagbibinyag. Pangalawang buhay ko na. Dahil yung nag-umpisa ng bagyo, mahirap ang dinaanan namin. Sa inyong paghawak sa simbolong yon, ilakip ninyo, ilapat ninyo ang inyong mga panalangin at pangarap para pag binigay kay Papa Francisco ang tungkod ni Kiko, kasama kayo. Mula rito sa Tacloban, ako si Chino Gaston. At ako si Julio Segovia mula rin dito sa Leyte. Kami ang inyong saksi.